Kamusta na po dyan po kayo sa Bukidnon pagkatapos po gumuho, no? Ang laki po ng natapyas po dyan sa isang national highway dahil po sa bagyong Ramil. Kayo na po magkwento, ano po nangyari at ano pong mga natuklasan po ninyo? Sa ngayon po, ma'am, ay totally closed po yung national highway natin dito sa may Zigzag Road, no? Sa may Barangay Palakapaw. Mas familiar itong lugar na ito sa overview, no? Kasi naging tourist spot din ito, naging paboritong daanan ng mga biyahedor. Itong overview. Sarado po, ma'am, wala pong pinapayagan na makadaan na mga sasakyan, maliit man o malaki, even po ang mga motorsiklo. Maski po ang ating mga tao ay binawalan na rin po na tumawid dahil po sa kondisyon, no, ng area natin ngayon. Totally talaga sarado yung daan. Sa ngayon po ay kasalukuyang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operation sa dalawang tao na missing. Kasi sa kasagsagan ng landslide, may natangay na yung tricab, yung tawag dito, yung bao-bao, yung iba tawag sa umbak ba yan? Tricab. So may dalawang tao doon, yung driver at saka asawa niya ang natangay doon sa sa nasabing landslide. Nahukay na rin yung yung tricab, yung sasakyan. Pero yung dalawang tao still pa rin, hinahanap pa rin po natin. Kahapon po sa operation kahapon ay may na-recover na mga personal belongings. Kagaya nung mga tsinelas, na-recover din yung isda na binili nila nung gabi ngayon bago sila umuwi sa kanilang bahay. Medyo lang po, ma'am, sa pag-describe po natin sa area, malambot kasi yung lupa kasi may tubig pa rin na umaagos na patuloy pa rin natin na binabantayan, no? Nagtatrabaho ang ating mga responders with concern din po sa kanilang safety. Kasi talaga, ma'am, medyo kung makita mo yung yung area, talagang malaki ang ibinaba ng lupa. Kaya nga. So, Sir Forts, nakikita ko po dito sa video na pinapakita namin ngayon po, no? Parang pila-pila na po yung mga sasakyan. At sabi mo nga, sarado po ito sa lahat, no? Pedestrian, sa mga sasakyan. So, in the meantime, paano po? Kung national highway yan, may detour na huba kayong na pinpoint kung saan dadaan pwede yung mga sasakyan. At saka yung mga sasakyan na nakaabang po sila dyan, paano po yan? Pinapa-U-turn ninyo or they will have to camp there? Anong sitwasyon po dyan ng mga sasakyan? Sa kasalukuyan po, ma'am, ang sasakyan na lang na nandirito ay yung bus company na Rural Transit Mindanao Incorporated. No, may sistema kasi silang ma'am, noon pa man na pag may mga sakuna kagaya nito, landslide o yung mag-bar down yung lupa, yung tawag na transfer from end to end. So yung mga pasahero ay bababa dito sa baba, tapos papunta naman sila sa kabilang ruta sa ibabaw, sa kabila, no? Tapos yung galing po ng Davao, bababa din yan sa bus at saka ta-transfer din yan sa kabila. So, ganyan yan yung sistema. Ang ruta kasi ngayon, ma'am, na dinadaanan, kasi ito nga ay isang vital road, no? Vital network kasi itong nasalanta ng landslide. Sa kasalukuyan po, may mga alternatibong ruta naman. Yun nga lang, medyo mas malayo. Mahaba. May daanan po na kung papunta kayo ng Davao, so dadaan kayo ng Valencia City, papunta ng San Fernando, papunta ng Talaingod Road, lalabas po yan ng Tagum City, di kayo mamili ka, pwede ka sa Tagum, pwede ka sa Panabo City. Pero kung kasi yung mga kargado, yung mga truck de karga, ma'am, yung pinaka talaga na daanan nila ay ang North Cotabato Road.
dadaan po sila sa may Damulog, Carmen, no, doon sa may Kabakan. Oo. Papunta na yan sila na Midsayap, lalabas ng Digos, papuntang Davao City. Okay. Yun ang pinaka-main road talaga ng mga truck de karga.